Ang karugtong ng nakaraan, makalipas ng ilang araw. Sa abandonadong bahay sa squatter, habang nasa loob ang ating bida, at kasalukuyan ito ay naggagamot. Nakaupo ito at sinabi sa kanyang pasyente, "Mukhang maayos ka na ngayon, Ginoo." Habang ang ilan pasyente ay naghihintay na matignang ng ating bida. Subalit gustong subukan ng ating bida ang paggagamot ng acupuncture, kaya muling sinabi nito sa lalaking pasyente, "Kailangan ko lang gamutin ito ng ilang acupuncture." Nagulat ang lalaki sa karayom, at sinabi, ano yan?" Ngunit nang isasaksak na nito ang karayom, nanigas ito at nanginig dahil sa narinig nitong ingay na iyak ng baboy. Inis na lumingon ito sa direksyon ng pinagmulan ng iyak ng baboy, at inis na sinabi, kailangan ba niyang katayin ng baboy na yan dito? Muntik ko na tuloy may usok ang karayom sa maling lugar. Muling lumipas ang mga oras, matapos niyang matignang ang mga pasyente, ay agad siyang lumabas ng kubo. Lumapit ito sa manggagamot na Feng, na kasalukuyan abala sa kanyang ginagawang pagtahi sa lamang loob ng baboy, habang mababakas pa rin ang inis sa mukha ng ating bida. At nang makalapit ito sa nakaupo na manggagamot na Feng, bahagyang dumukwang ito at ngumiti at sinabi, "Wow, talagang pinaghihirapan mo." Nagulat ang manggagamot na Feng na nagkamali pa ito ng tahi. Dahil sa pagkagulat, muling tumutok ito sa ginagawa at sinabi, "Siyempre kailangan kong magsanay ng husto, at ito ay walang katumbas na halaga, ng pamamaraan." Naupo ang ating bida sa tabi ng manggagamot na Feng, at sinabi, "Ngunit bakit dito, sa dami ng lugar?" Sinabi ng manggagamot na Feng, "Sa tingin ko kasi, ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay dahil ang aking mga kasanayan ay hindi umuusad, dahil sa isang tao, na halos abala, at walang oras upang turuan ako." Tukoy ng manggagamot na Feng sa ating bida, agad naman sinabi ng ating bida, "Yung tinutukoy mong tao, may sinabi ba siya na ipapakita niya ang kaalaman niya kung gagawin mo ito dito?" Tumingin ang manggagamot na Feng sa ating bida at sinabi, "Ang baboy na ito ay tiyak na mamamatay na, gayunpaman. Kung malalamnam naman ang mga tiyan ng mga nakatira dito, tiyak na ang kanilang kabusugan." Agad napaisip ang ating bida sa magandang dahilan ng manggagamot na Feng, Ayos din po pala, nagustuhan ng ating bida ang sinabi ng matandang Feng, at nakangiting sinabi, "Ang laman ay madaling mapunit kung ang mga tahi ay magkakadikit." Sabay yuko, at tinapak nito sa balikat ang manggagamot na Feng. Nabahagyang ikinagulat ng manggagamot na Feng, dahil may mali pa rin sa kanyang ginagawa. Kinuha ng ating bida ang hawak na karayom at sinulid, sa manggagamot na Feng, at itinuro dito ang tamang pagtahi at mabilis niyang idinimo ito. At muling sinabi, "Kailangan mo lang manahi na ilang malalaking tahi tulad nito." At nang matapos ay nakangiting sinabi, "Kaya mo yan, at mahusay ka," sabay thumbs up nito. Subalit, sinigawan nito ang ating bida at sinabi, "Hindi ko kayang manahi ng ganyan kabilis, ang mas isinaayos ay mas mahalaga kaysa sa bilis. Maaari kang magtrabaho sa pagtatahi ng mas mabilis pagkatapos," sinabi ng matandang Feng, "ngunit mamamatay ang baboy kapag mabagal ko itong tinahi." Napapikit pa ang ating bida at sinabi, "Dahil kasi iyon sa ginawa mo na masamang trabaho dito." Tila nainis ang manggagamot na Feng sa ating bida, at sinabing, "Subukan mo ulit na sabihin yan, young Master Hua." Tumayo ang ating bida at napatingin, kaagad itinuro sa ginagawa ng manggagamot na Feng, at sinabing, "Naku, hindi, sisirain mo ba yan?" Damn it, inis na nasabi na lang ng manggagamot na Feng. Lumipas ang mga oras, patuloy na pinag-aralan ng manggagamot na Feng ang pagtahi. Maya-maya pa, ay tinawag niya ang ating bida, at sinabi, "Young Master Hua, sa wakas nakagawa na rin ako ng maayos." Matapos ay tinignan ng ating bida ang tila ugat ng baboy sa loob ng tiyan nito. Napahanga pa ito, ngunit bumaksak ang kawawang baboy na agad kumalabog. Agad natuwa ang matandang Feng, tumingala pa ito at humalakhak habang kinuyam ang dalawang payat na kamao sa sobrang tuwa. At sinabing, "Haha, malapit na ako," sinabi naman ng ating bida habang pinatong ang dalawang kamay malapit sa tuhod, at sinabing, "Nakakahiya naman sayo, halos mailigtas mo ito." Natutuwang sabi ng ating bida. Samantala, sa palasyo, mula sa isang silid ni Cao Cheng, maririnig ang malakas na sigaw ni Colonel Cao Ren, dinig ito sa pasilyo. "Bastos ka," hinablat nito ang damit sa may leeg, at muling sinabi, "Di ba sabi mo Mel iligtas mo siya?"
Agad natakot ang manggagamot, at sinabi, ngunit ginawa ko na ang nararapat. Galit na sumigaw si Colonel Kauren, at sinabi, matatawag mo ba na yan ang dahilan mo? Paano ka natawag na pinakamahusay na manggagamot sa Kiao County? Kabadong sinabi ng manggagamot, ngunit masyado nang malubha ang kanyang karamdaman. Habang ang kanyang ina ay tahimik na lumuluha sa tabi ng pasyenteng si Kauren, at patuloy naririnig ang pagsigaw ni Colonel Kauren, maging ang pangangatwiran ng manggagamot. Hinawakan ng kanilang ina ang pasyente si Cao Cheng, nang muling sinabi ng manggagamot, wala na pong makakapagligtas sa kanya, Colonel Cao. Nang marinig ito ng kanilang ina ay lalong napatulala ito. Muling nagpatuloy ang manggagamot sa kanyang sinasabi. At kahit isang mythical Taoist sa kalangitan ay hindi na rin po magagawa. Agad sinabi ni Colonel Kauren, itikom mo yan bibig mo. Binasag ng kanyang ina, ang sigaw ni Colonel Kauren, maging ang pangangatwiran ng matandang manggagamot. At sinabi, pakiusap lumabas na kayo, agad napahinto si Colonel Kauren, habang hawak pa rin ang damit sa leeg ng matandang manggagamot. Zishao, lumabas ka na rin, napatingin si Colonel Cao. Gusto niya tumutol subalit muling sinabi ng kanyang ina ng madiin, lumabas na kayo ngayon din. Agad kumilos ang dalawa, hanggang sa sumara ang pintuan ng silid. Naiwan na napapikit ang kanyang ina, samantala, sa pasilyo, malakas na sinuntok ni Colonel Kauren ang isang haligi ng palasyo, matapos ay nanginginig nito sinabi, dapat ay mas naging mapilit ako, napapikit ito ng mariin habang impit na lumuluha, matapos ay inumpog nito ang kanyang ulo sa haligi. Bahagyang napamura ito, kinuyam ang kamao at mahinang sinusuntok ang haligi, kasabay ng kanyang ulo na nanginginig sa galit at pighati, sabay sabi, mga lintik kayong lahat. Habang kapansin-pansin ang paa nito ay namamagana, samantala sa nayon, sa squatter, palubog na ang araw nang sumigaw ang mga taga doon, at sinabi, ang lahat ay mangyaring pumunta at kumain na dito ng hapunan, agad nagdatingan ang mga taga roon, para sa kanila ito ay isang biyaya. Kanya-kanyang pwesto habang sila ay takam na takam sa karne ng baboy na matapos lutuin ay naisipan ng matandang Feng at ng ating bida ng magpakain sa mga taga doon. Maging ang ating bida ay takam na takam sa pagkain. Habang ang matandang Feng ay nakatayo sa kanyang tabi, napatingin ito sa ating bida na panay ang kagat at nguya at tila may hawak pa sa kabilang kamay na tila ba mauubusan nito. Pinagmasdan ito ng matandang Feng habang ito ay kumakain, agad na nagtanong ito. At sinabi, akala ko galing ka sa isang marangal na pamilya. Bahagyang lumingon ang ating bida sa manggagamot na Feng, na puno ang bibig, at sinabi, gusto ko, ano? Habang ngumunguya pa rin ito, at hindi maintindihan ang sinasabi dahil puno ang kanyang bibig, agad sinabi ng matandang Feng, ha, hindi bale na nga lang, na tila napiken, maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki na may akay ito na isa pang lalaki, at sinabi, paumanhin po manggagamot hua. Napatingin ang ating bida, at sinabi, bakit agad sinabi ng lalaki ang dahilan? Maaari mo bang tingnan ang kanyang paa? Natapakan niya ang isang caltrop, habang pumipitas siya ng halamang gamot. Napangiwi ang lalaking may sugat habang akay ng lalaki. Sinabi ng ating bida, isang caltrop, agad pinaupo sa lamesa ang lalaki at tinignan nito ang sugat. Na may maliit na tusok na mumula at namamaga na may bahagyang dugo. Sinabi ng manggagamot na Feng, para siyang, agad sinabi ng ating bida, ano diba? Agad natakot ang lalaki at sinabi, ano po, ibig niyong sabihin, mayroon na akong tetano. Nanginginig ang lalaki at tila iiyak ito, at sinabi, ibig bang sabihin ito ay mamamatay na ako? Sinabi ng manggagamot Feng, kailangan muna nating alisin ang nana. At kung hindi ito gumaling pagkatapos alisin ang nana, tingin ko ay kailangan na nating putulin ang iyong bukong-bukong. Agad naman sinabi ng ating bida, hindi na yun kakailanganin pa. Dahil sa tingin ko ay, mukhang maagapan pa, agad ng laki ang mata ng manggagamot na Feng, sa pagkagulat, ano? Nakatingin ito sa ating bida na tila wala lang. Sa ating bida ang pagkakasabi nun, dahil sa panahon na iyon ay wala pang gamot sa tetano, at wala paraan para makaligtas. Lahat ay naghihintay na lang patungo sa kamatayan, ngumiti ang ating bida at sinabi nito, ito ay ganap ko pang malulunasan, sabay tupi nito sa manggas ng damit, makalipas ang 4 na araw, makikita na umimpis na ang sugat ng lalaki sa kanyang paa, inispeksyon ng ating bida ang sugat ng lalaki, nang makita gumaling na ito ay natuwa ito at sinabi,
lalong gumaling na ang mga sugat mo, habang natutuwa ang lalaki na tila ba ito ay nahihiya, habang nakatingin sa kanila. Ang manggagamot na Feng, at sinabi sa kanyang isipan, anong mahika ang ginamit niya, at paano namatay ang pamamaga sa loob lamang ng 4 na araw. At paano niya ito nagamot noong una, kailangan kong makita kung paano niya gamuting ang lalaking yon, ng sarili kong mga mata. At habang nililinis ng ating bida ang sugat ng lalaki, sinabi ng ating bida, tapos ko na disinfect ang sugat mo. At bago simulan ang paggamot nito, agad kinuyam ng manggagamot na Feng, ang kanyang 2 payat na kamao, na akala mo ay nanalo sa loto. Sabay sabi, sa sarili, sa wakas, tila ba napansin ito ng ating bida, agad niyang binuhat ang manggagamot na Feng at inihagis niya ito sa labas ng pinto. Matapos ay mabilis itong isinara ng ating bida ang pinto. Agad nagkakatok at nagkakalabog ang manggagamot na Feng, sa harap ng pinto, habang patuloy na nagsisigaw ito sa ating bida, "Young Master Hua, buksan mo itong pinto, gusto ko rin malaman kung paano mo siya gamutin, kung pera ang gusto mo, sabihin mo lang ang presyo mo, kung magkano ang kailangan mo, teka lang, bakit hindi mo na lang akong kunin bilang baguhan na tauhan mo?" Umalingaw ang sigaw ng manggagamot na Feng, at maging ang pagkalabog ng pinto nito. Maya-maya mula sa likod ng manggagamot na Feng, maririnig ang pagdating ng isang kabayo. Agad bumaba ang sakay nito, at pasiga na tumawag. Ang opisyal ng militar, manggagamot na Feng, tawag nito at humakbang palapit sa manggagamot na Feng. May masama pong nangyari, si Colonel Cao Ren, ay nawalan po ng malay. Agad na patigagal ang manggagamot na Feng, muling humakbang ang lalaki na kita ang pagmamadali, si Madam Cao, ipinatatawag ka, at gusto niya na gamuting mo si Colonel Cao Ren, manggagamot na Feng. Ano kamo ako, sagot ng matandang Feng, agad kumilos ang opisyal ng militar at sinabi, bilisan na po nating. Agad kumilos ang manggagamot na Feng, mula sa siwang ng pinto nakasilip ang ating bida sa 2 na pasakay sa kabayo. Nang makaalis ay binuksan ng ating bida ang pinto, tumano ito, at sinabi sa kanyang sarili. Ang ibig bang sabihin ay nagkaroon na siya ng tetano pagkatapos nun, samantala, sa palasyo, nang dumating ang opisyal ng militar na kasama ang manggagamot na Feng, ay agad dumiretso ito sa silid ni Colonel Cao Ren, nadatnan ng manggagamot na Feng, ang ina ni Colonel Cao Ren, habang ito ay nakahiga, naupo ang manggagamot na Feng, at agad inangat nito ang kumot na nakatikip sa paa, nakita ng manggagamot na Feng, ang pamamaga ng paa ni Colonel Cao Ren, at sinabi. Tulad ng inaasahan ko, tumingin si Madam Cao sa manggagamot na Feng, mababakas dito ang takot at kaba, at sinabi, gaano ba kaseryoso ito, alam mo ba kung saan siya tinamaan? Habang namimilipit sa sakit, si Colonel Cao Ren, mababakas dito ang mga impit na kanyang pagdaing. Sinabi ng manggagamot na Feng, hindi ako sigurado. Ngunit sa tingin ko ay, hindi na ituloy ng manggagamot na Feng ang kanyang sasabihin. Pinutol ito ni Colonel Cao Ren, at sinabi, malamang ito ay isang tetano, ang manggagamot Hua, binalaan na niya ako dati. Kaya, sigurado ako yun, nabigla ang kanyang ina. Tila ba hindi na kinaya pa ang nangyari, agad itong natamba, at agad bumagsak sa sahig, nabigla si Colonel Cao Ren, hindi. Ina, agad lumapit ang manggagamot na Feng, at sinabi, may tao ba sa labas? Nahihirapan at hindi makatayo si Colonel Cao, kaya padapa itong lumapit sa kanyang ina, at pasiga na tinawag ang nakahandusay na ina. Ina, muling tumawag ng tulong ang manggagamot na Feng, at sinabi, nawala ng malay si Madam Cao, pasiga nitong sinabi sa mga alalay nito, subalit hindi pa rin kumikilos ang babae, malakas na sumigaw si Colonel Cao Ren, ina. Maya-maya pa, kaagad itong nasaklolohan, at agad inihiga ito sa kama, matapos ay kaagad itong pinulsuhan ng manggagamot na Feng. Habang nakaupo sa gilid si Colonel Cao Ren, sinabi ng matandang Feng, nawalan lang siya ng malay dahil sa pagkabigla. Pero maayos na siya, sinabi naman ni Colonel Cao, salamat. Nakaramdam na ako ng kaginhawaan, manggagamot na Feng, may gusto sana ako itanong. Agad na sumagot ang matandang Feng, opo, ano po ba yun? Namatay ang kapatid ko kahit naputulan na ito ng paa. Ngunit hindi ko hahayaan mangyari sa akin ang parehong bagay. Kaya, huminto ito, matapos ay muling nagpatuloy. Pakisabi kay manggagamot Hua, naputuli na ang aking paa, bago pa mahuli ang lahat.
Agad na palingon ng matandang Feng na bigla ito sa sinabi ni Colonel Cao Ren. At mababakas ang kalungkutan nito, nang muling nagpatuloy si Colonel Cao Ren, sa sinasabi nito, bahagyang tumungo ito at sinabi, hindi na ako mabubuhay bilang isang koronel, ngunit kaya ko pa ring mabuhay bilang isang anak ng aking ina. At ito na ang huling hiling ko bilang Colonel Cao Ren. At ang lahat ng kanyang sinabi ay narinig ng kanyang ina. At habang nakahiga ito ay patuloy na umaagos ang luha nito. Malungkot na sinabi ng matandang Feng, pasensya na po, Ginoo, ngunit hindi ko po kaya. Tumingin si Colonel Cao Ren sa matandang Feng at sinabi, sa tingin mo ba huli na ang lahat para sa akin? Sinabi ng manggagamot na Feng, hindi po ganun, ang ibig kong sabihin Ginoong Cao. Pinagsalikop nito ang mga kamay at tila ba may naalala. At sinabi, sa ngayon ang manggagamot Hua ay nagpapagaling sa mga pasyenteng may tetano na hindi man lang inaalis ang kanilang mga paa. Napakuyom ang kamay ni Madam Cao, kasama ng kumot ng marinig ang sinabi ng manggagamot Feng, agad bumangon ito na tigmak ng luha at sinabi. Iyan ba ay, totoo, lumipas ang oras sa abandonadong kubo. Muling sumigaw ang opisyal ng militar, Young Master Hua. Mula sa loob, napalingon ang ating bida, habang may binabasa ito nang marinig ang tawag sa kanyang pangalan. Pumasok ang lalaking opisyal ng militar, huminto ito sa tapat ng pinto, at sinabi, natatakot po ako na sumama ka ulit sa akin. Sinabi ng ating bida na nabigla, ikaw pala Kapitan Huang. Tila nabasa nito ang dahilan ng pagpunta nito, agad niyang tinanong muli ito. May malay pa ba si Colonel Cao? Malungkot na tumugon ang opisyal ng militar. Mabilis na kinuha ng ating bida ang kanyang sisidlang na pinaglalagyan ng mga gamot. Matapos ay lumabas ng kubo at sinabi halika na, sabay na tayo. Samantala sa palasyo, habang matatanaw sa bintana, ang tarangkahan ng mga Cao, nakaupo na malungkot si Madam Cao. Habang nasa harapan nito si Colonel Cao Ren, bahagyang nakatungo si Madam Cao, mababakas dito ang tila pagsisisi. Nung panahon na itinaboy nito ang ating bida, at sinabi kay Colonel Cao Ren, kasalanan ko ang lahat. Nakaupo na napatingin si Colonel Cao, hindi ito kumibo. Matapos ay muling sinabi ng kanyang ina, pinalayas ko ang mahalagang tao, nang hindi man lang nagpapakita ng pinakamababang antas ng mabuting pakikitungo. Habang ang ating bida ay kasalukuyan naglalakad papasok ng palasyo. Hinawakan ni Colonel Cao Ren ang mga kamay ng kanyang ina, at sinabing, sigurado ako magiging maayos ang lahat ina. Alam kong inuuna niya ang buhay ng kanyang pasyente nang higit pa sa lahat. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng silid ni Colonel Cao Ren, pumasok doon ang ama ni Cao Ren. At sinabi, anak, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa paa mo? Dapat nasa kama ka. Siya ay si Chang Shui Colonel Cao Chi. Agad na palingon si Colonel Cao Ren, at sinabi, ama, sinabi ng kanyang ama, hindi mo na kailangan bumangon para batiin ako, humanda ka na sa pag-alis, nakahanap ako ng isang kilalang manggagamot sa Luoyang, pupunta tayo doon ng sabay, agad na bigla si Madam Cao, tumayo ito at humakbang palapit kay Colonel Cao Chi. At lumuluhang sinabi, isang dalubhasang manggagamot ang papunta na rito, kaya maaari bang hayaan mo siyang gamutin muna si Cao Ren, bago kayo umalis, agad na bigla si Colonel Cao Ren, sa ikinilos ng kanyang ina, tinawag niya ito. Agad nagalit si Colonel Cao Chi, pasigan nitong sinabi, ibig mo bang sabihin yun mga mababang uri at hamak na hinayaan lang si Cao Cheng na mamatay ng ganun lang? Ang mga bastos na yun, at ipinapangako ko na babaliin ko ang leg nila kapag nabangga ko ang alinman sa kanila. Tila nang lumo si Madam Cao, malungkot itong napatungo. Muling sinabi ni Colonel Cao Chi, sinabihan na kita na kapag nagpatawag kang muli, at isa pa ang batang lalaki na yon, ay tila basa pa ng kanyang tutuli sa tenga. Ngunit napaangat ito ng tingin ng nasulyapan niya mula sa bintana ang ating bida, na naglalakad ito na papasok palapit sa kanila. Habang patuloy na sinasabi ni Colonel Cao Chi, kung makakabangga ako ng isa pa sa mga walang kakayahan na bastos na yan, lalapirutin ko sila na parang mga langaw. Muling sumulyap si Madam Cao, at sinabi nito sa kanyang isipan, nako, hindi. Habang tumalikod naman si Colonel Cao Chi, at tinawag ang isang kawal at sinabi, ikaw dyan. Halika dito, ihanda ang mga kabayo ng sabay-sabay ngayon din. Habang hindi na mapakali si Madam Cao, hanggang napansin nito ang kandado ng pinto.
Tumiim ang kanyang bagang habang napakagat ito ng kanyang labi. Desperado na siya, at para sa kanyang anak na gusto niyang gumaling ito. Sinabi pa ni Colonel Cao Chi sa kanyang anak, Cao Ren, bakit hindi ka pa kumikilos para maghanda sa ating pag-alis? At habang nakatalikod ito kay Madam Cao, mabilis tumakbo si Madam Cao, at mabilis na itinulak ito palabas ng pinto. Agad nagulat at nabigla si Colonel Cao Chi, na walang ito ng balanse, at napahigi ito sa sahig, napaungol ito sa sakit. Matapos ay humarap ito sa asawa, at sinabi, mahal ko, ano ang ibig sabihin nito? Na tila ito ay gulat na gulat, sa pagkakatulak ni Madam Cao, na kasalukuyan mabilis nitong ikinandado ang pintuan ng silid. Agad kinalabog ni Colonel Cao Chi, ang pintuan ng silid, at sinabi, mahal ko. Ano ba ang ginagawa mo? Sigaw pa nito, habang patuloy ito sa pagkatok na may halong kalabog. Nabigla si Colonel Cao Ren, sa inasal ng kanyang ina, muling niyang tinawag ito. Muling kumalabog ang pinto, at sinabi sa mga kawal, kayo dyan na nasa labas. Buksan niyo agad ang pinto ngayon din, mula sa kabilang pinto, bumukas ang pinto at pumasok ang ating bida. Ginang, nagtataka sabi ng ating bida, habang nakatayo si Colonel Cao Ren, at sinabi, manggagamot hua. Napatingin ang ating bida, na tila nagtataka ito sa kanyang nadatnan. Lumuluhang napatingin si Madam Cao, itinaas nito ang dalawang palad, at pinagdikit, matapos ay sinabing, Ginoo. Pakiusap, yumuko ito ng tigmak ng luha, habang magkasalikop ang mga kamay. At muling sinabi, nakikiusap ako na iligtas mo ang aking anak. Nabigla ang ating bida, sa ginawa ni Madam Cao, agad lumuhad ang ating bida at ipinatong ang dalawang kamay kay Madam Cao, na magkasalikop. At sinabi ng may bahagyang ngiti sa labi, huwag po kayong mag-alala, ginang. Habang patuloy na binabalya ni Colonel Cao Chi, ang pinto, patuloy ito sa pagsigaw at sinabi, buksan mo itong pinto. Maya-maya pa ay binuksan ni Madam Cao, sa pagkakandado niya sa pinto kanina, at galit na tila sisabog si Colonel Cao Chi, nang ibinalya ng dalawang kamay ang pintuan, sabay sigaw nito, anong ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Nang madatnan nito ang kanyang asawa na nakatayo sa kanyang harapan na bahagyang nakatungo, at sinabing, nakahanap na ako ng isang manggagamot na maaaring gumamot ng tetano, galit na sinabi ni Colonel Cao Chi, anong pinagsasabi mo, hindi ba kasasabi ko lang na nakahanap na ako ng manggagamot sa Luyang? Tumingin ito sa asawa at sinabing, dahil ito sa aking katangahan, kaya nawala sa ating si Cao Cheng, tila nanigas sa pagkakatayo si Colonel Cao Ren, sa sinabi ng kanyang asawa. Tumingin ito at muling sinabi, gayunpaman, at hindi ko maaaring hayaan pa, na iyon ang magiging dahilan ng pagkamatay ng isa ko pang anak na lalaki. Samantala, sa abandonadong kubo na ginawang klinika ng ating bida, habang makikita sa ibabaw ng kama ang namamagang paa ni Colonel Cao Ren. Nakaupo ito sa paanan ni Colonel Cao Ren, tinitignan ng ating bida na tila ba ito ay pinag-aaralan, nakalagay ang kamay nito sa baba. At sinabi sa isipan kakaiba, sa kanyang pamamaga, ang kapasidad ay dapat na umusad ng higit pa kaysa dito. Ngunit bakit parang ayos lang ito sa kanya? Tumingin ito at tila nagpapalam, hahawakan ko ang iyong mga paa, Ginoo. Inilapit nito ang kanya mata, at diniinan ng bahagya ang pamamaga nito. Sinabi ni Colonel Cao Ren, masakit yan, bahagyang sumulyap ang ating bida sa mukha ni Cao Ren, at sinabi nito sa isipan, ngunit hindi yun ang sinasabi ng mukha niya. Habang pinipisil-pisil nito ang paa, ganoon ba, kadalasan halos hindi makapagsalita ang mga tao sa ganitong estado. Sinabi ni Colonel Cao Ren, dahil iyon ay dahil sa ginagamit ko ang aking pangloob na enerhiya ngayon. Agad na tigilan ng ating bida, sumulyap ito at sinabi sa kanyang isipan. Ano daw, pangloob ng enerhiya? Matapos ay sinabi kay Colonel Cao Ren, sanay ka rin ba sa sining ng panloob na puwersa ng enerhiya, Ginoo? At nawala sa sarili na napadiin ang kanyang pagpisil sa paa ni Colonel Cao Ren. Napasigaw ito sa sakit, at sinabi, dahan-dahan lang maaari ba? Muling pumasok sa isipang ng ating bida, at sinabi, kaya ba, si Cao Ren ay marunong ding mag-ehersisyo ng pangloob na enerhiya gaya ng pangalawa kong kuya. At siguro lahat ng general mula sa romansa ng tatlong kaharian ay marunong gumamit nito.
Muling sumeryoso si Colonel Cao Ren, at sinabi, sigurado ka bang mapapagaling mo ako? Agad sinabi ng ating bida, syempre naman po, Ginoong Cao. Nakangiting sinabi, ipinapangako kong babangon ka at tatakbo muli sa lalong madaling panahon. Sabay thumbs up nito, salamat, sabay sabi ni Colonel Cao. Ngumiti ang ating bida, sige, ang bagay na gagawin muna nating ay. Matapos ay tila may hinahanap sa kanyang sisidlan. At nang makita ang isang bote, ay ibinigay ito kay Colonel Cao Ren, na itinaas ito, eto po, inumin mo ang laman ng boteng ito. Inabot naman ni Colonel Cao Ren, ang bote at tinignan ito at sinabi, ano ito? Sinabi ng ating bida, yan po ay karaniwang malakas na alak. At yan po ay makakatulong na mabawasan ang sakit. Ngumiti ito at sinabing, sa tingin mo ba mawawalan ako ng malay sa pag-inom ng alak? Matapos ay tinanggal nito ang tapon, at tinungga ito ng dire-diretso. At nang naubos, pinunasan pa ang bibig ng umagos ang kaunting alak sa bibig, at sinabi, gusto kong malaman mo, na ang aking pagtitiis sa sakit ay ang aking kalakasan. Matapos ay bumaksak ito sa higaan na tila hilong-hilo. Na walang kalakas-lakas, habang ang ating bida, ay kaagad naglagay ito ng takip sa ilong at bibig ng puting tela. At sinabi, nasaan ang sinasabi mong kalakasan, hindi ka nga makakilos dyan. Sabay tawa ng tila nakakaloko, muahaha, habang si Colonel Cao Ren, ay tila nahihilo pa sa kalasinggan. At sinabi, ang aking lakas, matapos ay nawala na ito ng ulirat. At nang manumbalik ang ulirat nito, ay nagulat pa ito nang magising nang makita niya ang kanyang paa na nakaangat at nakabitin sa isang tali. Lumingon ang ating bida at sinabi, mas maaga kang nagising kaysa sa inaakala ko. Seryosong tumingin si Colonel Cao sa ating bida at sinabing, tapos na ba? Agad sumagot ang ating bida at sinabi, oo, at ito ay unang bahagi pa lamang. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang sitwasyon ay medyo seryoso. Dahil hindi pa natatangal ng tuluyan ang tetano, at mayroon pa siyang lockjaw. At ilang oras na lang ay magse-seizure na siya. Ang lockjaw ay isang kondisyon kung saan ang pulikat ng mga kalamnan ng panga ay pumipigil, sa isa na mabuksan ng maayos ang kanilang bibig, at karaniwan nangyayari sa tetano naghihisterikal at epilepsy, naglalagay ito ng panangga sa bibig upang maiwasan ang pagkagat ng pasyente sa kanilang dila. Matapos ay muling inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa baba, habang ito ay nag-iisip ng solution. Pumasok sa kanyang isipan ng isang dextrose na may iniksyon, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, kailangan ko siyang mabigyan ng mataas na dosage ng antibiotics. Ngunit hindi ko ito magagawa kung wala ito sa ugat ng iniksyon. At kailangan ko munang makahanap ng mga iniksyon. Matapos mag-isip, ay tumingin ito kay Colonel Cao Ren, at sinabi, Colonel Cao, may kakilala ka ba na bihasang panday? Tumingin sa Colonel Cao Ren, at sinabing, isang panday ba? Sa Qiao County, si Biao Zhang mula sa Pangabing Silid ay itinuturing na pinakamahusay na panday. Ang lalaking yun, agad na alala ng ating bida ang lalaki kung saan siya nagpagawa ng kutsilyong maliit, na ginagamit niya panghiwa o scalpel sa pag-o-opera. Teka lang po Ginoo, sabi ng ating bida, na agad siyang kumuha ng tinta at malinis na papel at gumuhit. Nang matapos niyang iginuhit yun ay pinasadahan niya ito ng tingin, nang sa tingin niya ay ayos na hawak ang papel at sinabi, sa tingin ko, kailangan natin siyang gumawa ng ganito. Sa lalong madaling panahon, at dapat ay masimulan na ito ngayon. Agad kinuha ni Colonel Cao Ren, ang papel matapos ay pinasadahan ito ng tingin, maya-maya pa ay may tinawag ito. Kapitan Huang, nasa labas ka ba? Mula sa labas, sumagot si Kapitan Huang. Nagmadali itong pumasok sa kubo at humarap kay Colonel Cao Ren, at sinabi nito kay Kapitan Huang, siguraduhin mo na magagawa ni Biao Zhang, at huwag kalimutan ang item na yan. Sa kanyang kasanayan, agad na sumunod si Kapitan Huang, napangiti ang ating bida habang tinignan niya ang nagmamadaling pag-alis ni Kapitan Huang, at sinabi sa kanyang isipan, hanggat nandito ako, magiging maayos ang lahat. Samantala sa pandayan, sa mga tunog ng mga bakal na bumaksak at pinipit-pit mga bakal na tinunaw sa pamamagitan ng apoy. Sinabi ni Kapitan Huang, ito ay isang guwang na karayom di ba? Sinabi naman ni Biao Zhang, oo, ngunit ito ay medyo mahirap gawin.
Habang hawak ang papel at sinabi ni Biao Zhang, pwede po bang magtanong kung para saan ito gagamitin? Agad sinabi ni Kapitan Huang, at sinabi, para sa pagpapagamot ni Colonel Cao. Agad sumulyap si Biao Zhang kay Kapitan Huang, at sinabi, naku nasugatan ba siya? Sinabi naman ni Kapitan Huang, nagkaroon siya ng tetano, matapos masugatan sa panahon ng panunupil ng bandido sa bundok. Tila nalungkot si Biao Zhang, at sinabing, may nakapagsabi sa akin na ang kanyang nakakatandang kapatid, ay namatay sa parehong sakit. Bahagyang ngumiti si Kapitan Huang, at sinabi, huwag ka nang mag-alala pa, si Colonel Cao, ay magiging maayos. Siya ay ginagamot na ng isang banal na manggagamot na si Hua Fu. Tila ba nagulat si Biao Zhang, sa sinabi ni Kapitan Huang, Hua Fu. Ulit na sinabi ni Biao Zhang, muling sinabi ni Kapitan Huang, kaya kailangan mong kumpletuhin mo ito ngayon, samantala sa kubo. Habang nakabitin ang paa ni Colonel Cao Ren, nakita ng ating bida, ang pamamaga at pangingitim nito. Sinabi nito sa kanyang isipan, naku, masama ito. Ang kondisyon ni Cao Ren, ay biglang lumala, ang kanyang mga kalamnan ay nagsisimula ng umikli, sa sandaling siya ay tumigil sa paggamit ng kanyang panloob na enerhiya. Habang si Colonel Cao Ren, ay nagkakaroon na ng panginginig, pinagpapawisan nito na tila kinukumbulsyon. At muling sinabi ng ating bida, habang napapailing, mabuti sana kung may pang-iniksyon ako, ngunit hindi ko na kayang mag-aksaya pa ng oras, agad dumating ang batang si Wu, na sinundo ang dalawang manggagamot, na si Manggagamot Feng, at Manggagamot Shi, agad sinabi ng batang si Wu, sa ating bida, nandito na po sila, sinabi naman ng Manggagamot Feng, kailangan mo ba kami yung Master Hua? Maya-maya pa, sige ngayon ay. Handa na ba kayo? Habang inilagay ng ating bida ang telang puti sa kanyang ilong at bibig, at itinupi ang manggas ng damit, maging ang dalawang manggagamot ay naglagay na rin ng tela puti para sa kanilang ilong at bibig, itinaas ng ating bida ang kutsilyong maliit, at inilapit sa namamagang paa, ni Colonel Cao Ren. Ngayon ay simulan na natin. Hiniwa ng ating bida, ang namamagang paa ni Colonel Cao Ren. Agad bumulwak ang dugo at nana, sa paa nito, habang nagtataka naman ang dalawang manggagamot na nasa likod niya. Sinabi ng ating bida sa dalawang manggagamot, maaari ba na huwag niyong alisin ang inyong mga mata sa pasyente, aalisin ko ang nana at mga piraso ng patay na laman. Habang nakatutok ang manggagamot na Feng, at sinabi sa kanyang isipan, hindi man lang siya nagulat sa lahat ng dugong iyon. Habang nakatutok din ang ating bida, at sinabi, mabilis itong nahawa. Kabubuo pa lang din ang abscess niya, at ang masama nito ay nagsisimula ng mamatay ang mga tissue niya. Note, ang abscess ay isang pamamaga sanhi ng punong nana, sa katawan na sanhi ng bacteria infection na tinatawag ding pustule. Sinabi pa nito sa kanyang isipan, may paraan pa para maibigay ang gamot ng walang iniksyon. Alam kong ito ay isang medyo hindi nilinis na pamamaraan, ngunit wala akong pagpipilian sa ngayon. Nilakihan ng ating bida ang hiwa sa paa, matapos ay muling sinabi sa isipan, kailangan kong isiksik ito ng diretso sa ugat. Kailangan harangin kong ugat na umaagos paitaas, at puputulan ito ng sapat para magkaroon ito ng puwang. Pagkatapos ay kailangan kong ipasok ang dulo ng ugat ng baboy, na mayroon gamot para malagyan ko ang kanyang daluyan ng dugo ng penicillin. Dapat ay dahan-dahanin ko ito, dahan-dahan pa. Napatingin ang manggagamot na Shi, bakas ang pagtataka at sinabi sa kanyang isipan, dire-diretso lang siyang nagpasok na kung ano sa mga daluyan ng dugo. Maging ang manggagamot na Feng ay nabigla rin at sinabi sa kanyang isipan. Hindi ko alam na may ganitong paraan ng paggamot. Subalit tila, narinig ng ating bida na may kumulo sa bibig ni Colonel Cao Ren. Agad na napatingin ang dalawang manggagamot, natarante ito at nagulat, nang makita bumubula ng laway ang bibig ni Colonel Cao Ren, bahagyang sinulyapan nito ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, halos wala akong naibigay, walang paraan na mabigla siya dito, ganun ba kalala ang pulikat sa muscle niya, subalit umalag-alog si Colonel Cao Ren, na tila naninigas habang may mga bula ng laway sa bibig, napalingon ng ating bida, sabay sabi na lintikan na. Agad umalag-alog ito at tila ba naninigas si Colonel Cao Ren, matapos ay bumula ang mga laway nito. Na tila ito ay nagdedeliryo, napalingon ng ating bida, sabay sabi, nalintikan na.
Mabilis kumilos ang manggagamot na Shi, agad itong nag-CPR. Pinas niya ang dibdib nito, habang natataranta. Mabilis kinuha ng manggagamot na Feng ang kanyang gamit sa acupuncture. Habang ang ating bida ay napatingin sa tila tumitirik na si Colonel Cao. Bilisan mo manggagamot na Feng, sigaw ng manggagamot Shi. Mabilis na kinuha ng manggagamot Feng ang kanyang lagayan ng karayom para sa acupuncture. Itinaas ito at humugat ng paisa-isa, matapos ay itinusok ito sa buong katawan. Hinawakan at nag-press at nag-push, maya-maya ay kumalma na ito. Agad sinabi ng manggagamot Feng, ngayon ay hahawakan natin siya. Agad naman sinabi ng manggagamot Shi, kaya mabuti pa ipagpatuloy mo na ang paggamot sa kanya manggagamot Hua. Agad ngumiti ang ating bida na habang hawak nito ang pantakip sa kanyang ilong at bibig tuwing siya ay nag-oopera. At sinabi, salamat, lumipas ang mga oras, bumukas ang mata ni Colonel Cao Ren, hanggang sa tuluyan na itong iminulat. Tila ba ito ay nagtataka pa, maya-maya pa ay may narinig itong nag-uusap, gumilid ang kanyang mata sa direksyon ng nag-uusap. Oh, tignan mo, gumaling na ito ng husto, hindi mo na kailangan pa napuntahan ako, Ginoo. Nakangiting sabi ng ating bida, habang hawak ang paa ng lalaki. Nakangiti na hindi makapaniwala ang lalaki, sabay sabi talaga ba? Sinabi ng ating bida, pagkalipas ng 5 araw ay makakagalaw ka na, kagaya ng dati. Habang nakahiga na nakatingin si Colonel Cao Ren, nang magkaroon na ito ng ulirat. Mabilis yumuko at nagbigay galang ang lalaki pasyente at sinabi, akala ko ay mamamatay na ako nang malaman kong may tetano ako. Salamat, salamat talaga. Agad ay sinenyas ng ating bida ang 2 kamay para pigilang ito, at sinabing, masaya na ako, na makatulong sa inyo. Lumuha ang lalaki sa sobrang kagalakan, maya-maya pa ay dumukot ito sa loob ng damit na tila ba ay may hinahanap. Nang makita nito ang hinahanap na tila isang maliit na supot, ay agad itong ibinigay sa ating bida, at sinabi, ito ay hindi gaanong kalakihan, ngunit sana ay tanggapin mo ito manggagamot Hua. Mabilis inangat ng ating bida ang kamay at sumanyas ito ng pagtanggi, nakangiting sinabi, hindi ba, pumayag na kami, na magdala ka ng mga halamang gamot. Haha, sabay tawa nito, sinabi naman ng lalaki, ngunit iyon ay halos hindi sapat, at hindi lang ako ang niligtas mo, manggagamot Hua, kundi buong pamilya namin. Kung gayon, hindi naman ako nagplano o kumukuha ng pera na dapat gamitin sa pagpapakain ng iyong pamilya. Sabay tayo ng ating bida nang nakangiti at agad tinalikuran ang lalaki. Nagtaka naman ang lalaki, agad tinawag ng ating bida ang batang si Wuo, at sinabi, Wuo, igiya mo ang pasyente palabas. Agad tumugon ang batang si Wuo, opo Ginoo. Sabay hinawakan ito sa braso at hinayla palabas, manggagamot Hua. Nagtatakang tawag pa ng lalaki, pumunta ang ating bida sa kama kung saan nakahiga si Colonel Cao. Bahagyang pa ito nagulat nang makita niya ito nakadilat na nakatingin sa kanya. At sinabi, oh, gising ka na pala, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Nakatingin pa rin si Colonel Cao, na may halong pagtatanong ang kanya mata. Muling sinabi ng ating bida, mukhang hindi na namin kailangan putulin pa ang binti mo. Para kay Colonel Cao Ren, iyon ay magandang balita, kaya hindi maiwasan ang pagkagulat nito. Muling sinabi ng ating bida, nang nakangiti pa rin, habang ang mga kamay ay nasa likod, nakita mo na, tinupad ko ang pangako ko sa iyo, ngumiti si Colonel Cao Ren, at sinabing, salamat, sabay tingin sa kabilang direksyon na tila ba ito ay nahihiya, at muling sinabi, siya nga pala, gaano ba katagal bago ako tuluyan gumaling, maaliwalas na ngumiti ang ating bida kasama ng kanya mata. Sabay sabi, ikaw talaga Ginoo, matapos ay tuloy-tuloy na tila nagsermon nitong sinabi. Mas maganda sana kung gagamutin ka kaagad kapag nasugatan ka, ngunit hindi mo lang tiniis ang sakit na parang isang tanga. Hinahayaan mo rin ang iyong pagmamataas na maantala ang paggagamot ng napakatagal. Ang ibig kong sabihin ay handa ka pang putulin ang iyong bukong-bukong kapag pumasok ka rito, kaya sa palagay ko ay magtatagal ito para sa iyong ganap na paggaling, at hindi ka pa rin ba sesang-ayon, na ito ay 1,000,000 beses, na mas mahusay kaysa sa pagputol ng iyong paa. Na tila pakiramdam ni Colonel Cao, ay sinusundot-sundot siya o sinasaksak, dahil sa mahabang sermon ng ating bida. Muling sinabi ng ating bida, na muling nanakot na tumalim ang mata at ngumisi na tila ba ay nagliiyab,
Ano ang sinabi ko sa'yo, Ginoo? Sabi ko na sa'yo noon pa, na pumunta ka at magpagamot na bago pa lumala, di ba? Kinabukasan, dumating sa paghaharvest ang lalaki na kanyang ginamot sa tetano, pumasok ito sa kubo na may dalang halaman gamot sa kanya sisidlang. Hinawi nito ang kortinang tabing, at sinabi, magandang umaga, manggagamot wa, agad ibinigay ang halamang gamot sa ating bida at sinabi, pinili ko ang mga yan na may napakahusay na kalidad. Nakatawa na tinanggap ito ng ating bida at sinabi, ito ay aking pinahalagahan, salamat, napakamot ang lalaki, na tila hindi mapakali, at nagmamadaling nagpaalam. At sinabi, mabuti kung ganoon ay aalis na ako, tila naman kinutuban ang ating bida. Mabilis niya itinaob ang basket sa ibabaw ng lamesa, nahulog ang mga halamang gamot doon, sumama doon ang maliit na supot na ibinabayad ng lalaki sa ating bida. Nagulat ang ating bida, nabigla naman ang lalaki, dahil agad natuklasan ang inilagay niyan supot ng pilak. Mabilis itong kumaripas ng takbo palabas, agad sinabi ng ating bida sa batang si Wuo. Habuling mo Wuo, at huwag mong hahayaan makatakas. Mabilis kumilos ang batang si Wuo para habuling ang lalaki, sabay sabi opo Ginoo. Mabilis na dinampot ng ating bida ang supot ng pilak at ibinato ito sa lalaki. Sinabi naman ng lalaki habang nakatakbo palabas, mangyaring tanggapin mo na ito, manggagamot hua. Habang hinahabol ito ng batang si Wuo, kasalukuyan naman napatingin sa eksenang iyon, si Colonel Cao Ren. Naiinis na sinabi ng ating bida, para siyang naging mabilis na kidlat, pagkatapos ko siyang gamutin. Sabihin mo sa kanya sa susunod na gawin niya yon, sisimulan ko ng bayaran ang kanyang mga halaman gamot. Sabay tinapagtapik nito ang braso dahil sa biglaan nitong pagkakabato ng supot, kumukulo ang dugo nito sa inis. Opo Ginoo, sabi ni Wuo, matapos ay naghugas ito ng kamay sa isang palanggana na may malinis na tubig. Hindi naman napigilan ni Colonel Cao Ren, ang magtanong at sinabi, bakit hindi ka tumatanggap ng pera sa mga pasyente mo? Tila napahinto saglit ang ating bida, matapos ay muling sinabi ni Colonel Cao, hindi ba kailangan mo rin mapagkasya? Kailangan mo ng pera para makatanggap din ng mas maraming pasyente. Nilinggan ng ating bida si Colonel Cao, at itinuro ang halamang gamot. Binayaran din nila ako, agad sinabi ni Colonel Cao, hindi yan ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko lang kung sapat na ito, mula sa labas ng bahay ay mayroon humakbang palapit sa kubo, habang dinig nito ang pinag-uusapan ng ating bida at si Colonel Cao Ren. Oo, syempre, sa katunayan, ito ay higit pa sa sapat. At ayoko lang na magkaroon ng kaso na ang maging dahilan na ang isang tao ay hindi makapagpagamot dahil wala silang pera. Patuloy humakbang palapit sa kubo si Colonel Cao Chi. Sinabi ni Colonel Cao Ren, ibig mo ba itong sabihin hindi ka rin tatanggap ng bayad mula sa akin? Muling sinabi ng ating bida, pasensya ka na, matapos ay biglang napahalakhak ito. Na ilagay nito ang kamay sa kanyang ulo, at sinabi hahaha, nakakatuwa ka naman Ginoo, tila napikon si Cao Ren, sabay sabi, tignan mo itong lalaking ito, napalakas na sabi ng ating bida, ang galing mong magpatawa, Colonel Cao, hahaha. Ayos ka lang ba, manggagamot wa? Matapos marinig ang masayang pag-uusap ng dalawa ay humakbang palabas sa bakuran si Colonel Cao Chi, ang ama ni Colonel Cao Ren. Tuloy-tuloy itong naglakad, hanggang sa nakasalubong nito ang palangking ni Madam Cao. Nang makita ito ni Madam Cao, hinawi nito ang maliit na kurtina ng palangking at sinabi, kumusta na siya? Dire-direksyong ang mga hakbang ni Colonel Cao Chi, at mabilis na sumakay ng kanyang kabayo. Matapos ay bahagyang tumunog ang mga yabag ng kabayo, lumagpas ito ng bahagya sa palangking ni Madam Cao, at muli itong nagtanong at sinabi, mahal ko. At habang nakatalikod si Colonel Cao Chi, nasakay ng kanyang kabayo, sa tingin ko ay, naging maayos siya. Napatingin si Madam Cao, mababakas pa rin ang kalungkutan, dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang anak simula nang ito ay ginamot, makalipas ng ilang araw, sa kubo na ginawang klinika ng ating bida, muling tinignan ng ating bida ang paa ni Colonel Cao, natutuwang sinabi ng ating bida, wow, mas mabuti na siya ngayon. Makakauwi ka na agad. Sinabi naman ni Colonel Cao, maaari bang magtanong ka ng isang bagay? Napatingin ng ating bida, ngunit hindi ito nagsalita. Ano sa tingin mo ang nangyari, kung ginamot mo ang kapatid ko?
Bahagyang tumayo ito sa upuan kahoy, at sinabi, sa tingin ko, ay hindi ko rin alam. Ginagamot ng isang manggagamot ang kanilang pasyente. Ngunit nasa pasyente rin para tuluyan itong gumaling. Kaya mag-focus ka sa iyong paggaling, Ginoong Cao, tulad ng pangako mo sa iyong ina. Ngumiti ito at biniro si Colonel Cao, ang plano kong gawin ay mamatay ka sa katandaan. Subalit hindi ito natuwa, sumeryoso ito at sinabi, nahihiya talaga ako sa sarili ko. Sinabi ng ating bida, na pinaalala mo na naman, binuhat ng ating bida ang upuan kahoy at inilipat ito ng pwesto. Matapos ay naupo ito at nagdekwatro, ngumisi ito at esenenyes ang hintuturo, at sinabing, ngayon, sa tingin ko dapat nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabayad para sa iyo paggamot. Agad nagulat si Colonel Cao at sinabing, ano? Sinabi ni Colonel Cao ren, gusto mong turuan kita kung paano gumamit ng panloob na puwersa ng enerhiya. Alam mo ba kung ano ang sining ng panloob na lakas ng enerhiya? Mahinahon na sinabi ng ating bida, hindi masyado. Sinabi naman ni Colonel Cao ren, ito ay isang lihim na pamamaraan na ipinasa sa aking pamilya sa mga henerasyon. At ang pagtuturo nito sa tagalabas ay mahigpit na ipinagbabawal. Sabay pinag-cross ang dalawang braso, na pilit itong tumatanggi. Tinignan ito ng ating bida, muling sinabi ni Colonel Cao ren, at bakit ang isang manggagamot na tulad mo ay gustong matuto ng panloob na puwersa ng enerhiya? Tila nag-isip ang ating bida, at sinabi, hayaan mo akong ipaliwanag ito. Pinagsalikop nito ang dalawang kamay bago ito nagkwento, may mga oras na muntik na akong mamatay minsan, sabay pasok sa kanyang isipan kung paano siya pinatay bilang isang Dr. Jinso, at bilang mag-aaral na manggagamot Huafu. Muling sinabi ng ating bida, 2 beses na akong sinaksak, at yun ang naisip ko, at iyan ang magiging pinakamasamang paraan. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ako mamamatay nang walang nagagawa. Kailangan ko magligtas ng maraming pasyente hanggat maaari. Napadiin nito ang pagkuyom ng kanyang 2 kamay. Tinitigan ni Colonel Cao ren, ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, totoo yan, ang isang tulad niya ay magliligtas na hindi mabilang na buhay. At darating din ang araw na kakailanganin ko ulit ang tulong niya. Muling sinabi ni Colonel Cao ren, ikaw ay mayroon kasanayan at mayroon ka pang makatarungan at marangal na layunin. Agad sinabi ng ating bida, patawad, muling sinabi ni Colonel Cao ren, hindi ko kaya ang magdesisyon mag-isa sa bagay na ito, dahil ito ay isang sekreto ng pamilya, napatitig ang ating bida, at mula sa nakatalikod na si Colonel Cao Chi, nasakay ng kabayo habang dahan-dahan itong pinalalakad ang dalang kabayo, naupo naman si Colonel Cao ren, sa papag, at sinabi, ngunit, susubukan ko hikayatin ang aking ama. Lumipas ang mga araw, pansamantalang umuwi si Colonel Cao ren, sa palasyo, sumapit ang gabi habang magkaharap ang mag-ama sa lamesa, habang ito ay umiinom ng tsaa. Uminom si Colonel Cao ren, matapos ay inilapag ang tasa sa lamesa, sabay sinabi Ama. Nag-ipon muna ito ng lakas ng loob bago sinabi, may dapat po akong sabihin sayo. Hindi tumingin si Colonel Cao Chi, subalit sinabi nito, nakikita ko nga, na tila may sasabihin ka, kumusta na ang pakiramdam mo? Habang uminom uli ito ng tsaa, muling sinabi ni Colonel Cao ren, malapit na po ako makasakay ng kabayo, Ama. Sumagot ang kanyang ama at sinabi, bilang isang colonel ng militar, ang iyong kalusugan ay dapat ang iyong pangunahing prioridad, kaya siguraduhin mong tumuon sa iyong paggaling. Nakikita ko kung gaano bumuti ang iyong kalagayan. Lumilitaw na ang baguhang manggagamot ay may ilang talento pagkatapos ng lahat. Habang ang kanyang ama ay muling uminom ng tsaa, at muling sinabi, siguraduhin mong gantimpalaan siya ng mapagbigay. Nag-alinlangan man ay sinabi pa rin ni Colonel Cao ren, ayaw po niya ng pera. Natigilan si Colonel Cao Chi, hinintay pa nito ang sasabihin pa ng kanyang anak. Lumunok si Colonel Cao ren, at muling sinabi, sa halip po ay. Hiniling po niya na turuan ko siya ng mga sining ng panloob na puwersa ng enerhiya. Napatigagal si Colonel Cao Chi, at sinabi sa kanyang isipan, ang panloob na puwersa ng enerhiya. Bago sinabi, sinasabi mo ba na mas gugustuhin niya na matutunan ang mga prinsipyo ng isang matalino, na panloob na enerhiya sa halip na bayaran siya? Sa tingin ko ay mukhang nakapagdesisyon ka na, patawad po.
Kung naisip mo na ito ay isang nakakatawang kahilingan, tinanggihan mo na sana yon, para natapos na. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ka naparito upang hingin ang aking pahintulot? Sabay lapag ng tasa, ikaw ang pasyente at siya ang manggagamot na nagpagaling sa iyo. Kaya bahala na kayong dalawa kung kayo ay magkakasundo. Sabay tumayo ito, hudyat na tapos na silang magtsaa. Naglakad ito at habang nakatalikod ay muling sinabi, bukod sa mga pamamaraan na iyon, ay walang halaga kumpara sa buhay ng aking anak. Kinabukasan sa pagsikat ng araw, dumating ang lalaki na may dalang halaman gamot sa basket. Napakamot ito ng ulo habang nahihiya, magandang umaga manggagamot Hua. Lumingon ang ating bida at sinabi, oh, napaaga ka yata ngayon. Sinabi ng lalaki, medyo mahirap po mangolekta ng mga halamang gamot sa mga araw na ito. Matapos ay bumuga ito ng hangin at inilapag sa ibabaw ng lamesa ang basket ng halaman gamot. Sana ay hindi ka ma-pressure na kuhanan ako ng mga halaman gamot. Hindi katulad ng pagkolekta ng tax, matapos ngumiti. Sinabi ng lalaki, napakaraming po kasi na caltrops na nakakalat sa bundok. Agad napalingon ang ating bida sa pagkagulat, at sinabi sa isipan. Ano, mga caltrops, itinaob ng lalaki ang kanyang basket, para mailabas ang mga halaman gamot. Ngunit ang nasa isipan ng ating bida ay ang pinagkukuhanan niya ng halaman gamot ng kanyang ina, pumasok sa isipan niya ang kanyang ina. Sabay sinabi, ngunit nauubusan na ako ng Cypress, kung saan ay ang pinakamahusay na painkiller para kay nanay. Habang hawak nito ang ilang pirasong hibla ng halaman gamot. Note, ang Cypress ay tinatawag Cypress rhizome, na ginagamit na halamang gamot bilang painkiller o pampawala ng sakit. Tumingin ng malungkot ang ating bida at sinabi, nagkalat din ba ang mga caltrops sa mga rehiyon kung saan mo hinuhukay ang Cypress? Sinabi naman ng lalaki, opo, sa katunayan, ang buong lugar ay karaniwang natatakpan ng mga caltrop. Humarap ang ating bida sa lamesa at bumungtong hininga, at sinabi, kung ganoon ay pumunta tayong dalawa doon. Agad nagtaka ang lalaki, at sinabi, ano, tayong dalawa po, ibig niyong sabihin sa bundok po. Tinaktak ng ating bida ang basket na pinaglalagyan ng halamang gamot at sinabi, oo, kailangan ko ng maraming Cypress na halamang gamot na yun, na nakikita mo, at kukunin ko ang mga caltrop at ibebenta ang mga ito habang nasa akin, sabay ngisi nito. At maya-maya ay tumungo ang dalawa sa kabundukan, at sa kabundukan, habang naglalakad ang lalaki at ang ating bida, may dala itong tila kalaykay, upang mahawi nito ang mga damo o ang halamang gamot at nang sa ganon ay makita nila ang mga nakakalat na caltrops, sinabi ng lalaki sa ating bida. Mag-iingat po kayo sa paglalakad, subukan niyo po na i-slide ang iyong mga paa pasulong sa halip na tumapak sa lupa. Habang tinuro ang maaaring pinagsabuyan ng caltrop. Agad sumang-ayon ng ating bida, makikita ang mga nagkalat na caltrop may mga lugar na naipon nito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, tinakpan nila ng caltrops, ang lugar na ito para hindi umabante dito ang mga grupong militar. Muling humakbang ng dahan-dahan habang naghahawi ng mga damo. Kahit na may mga kalawang na, sinabi naman ng lalaki, ang mga bagay na ito ay ikinalat sa lahat ng dako. Kapag nahawi ang mga damo ay kakalaykayin ang mga piraso ng caltrops at pupuluting ang mga piraso ng caltrops. Maya-maya pa ay tila may napansin ng lalaki, nang makita ito ng malapitan ay napaatras ito. Nagtaka naman ang ating bida, agad tinawag ang lalaki, Ginoo. Takot na lumingon ang lalaki sa ating bida, at sinabi, hindi ba tao yan? Sabay turo nito sa lugar kung saan niya ito nakita. Lumapit ang ating bida sa lugar na itinuro ng lalaki at lumuhad para makita ito ng mabuti, oo, ito ay isang bangkay. At para siyang kinain ng halimaw, napasigaw sa takot ang lalaki. Napasulyap ang ating bida sa espada na nasa kamay ng lalaki. Sinabi niya sa isipan, masasabi ko na espadang ito ay hindi nagamit ng isang sundalong militar. Bandido kaya siya ng bundok, tumayo ang lalaki at muling humakbang. Subalit muling nagulat ito, at napasigaw may isa pa po dito. Muling lumapit ang ating bida, at lumuhad, at sinabi sa kanyang isipan, hindi pa gaano katagal mula nang mamatay ang taong ito. Sigurado akong mga bandido sa bundok ang mga taong ito. Napansin nito ang isang kahon na maliit na nakatali sa kamay nito.
At sinabi sa kanyang isipan, itinali ba niya ang kamay sa kahon na ito para hindi siya mawala? Agad niyang kinuha ang kahon na maliit sa kamay ng bangkay at kinalas ang tali. Matapos ay binuksan ang maliit na kahon, at muling sinabi nito sa kanyang isipan. Nagtataka lang ako kung ano ang laman ng loob ng kahon na ito. Isang piraso ng papel, nang makita niya ang tila papel sa loob ng kahon na maliit, agad niyang binuklat sa pagkakatupi at binasa. Bahagya siyang nagulat nang mabasa niya ang nilalaman nito. Teka, ano ang mga ito? Ito ay hindi kapanipaniwala. Nagtiim ito ng bagang at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Napatingin mula sa likod ang lalaki at sinabi, ano po ang mga yan? Agad ngumiti ang ating bida, at mabilis na isinilid ang papel sa kanyang dibdib. At sinabi, ito ay isang listahan lamang ng mga baryo, taberna at isang kainan. Mukhang may mga balak silang pagnakawan ng mga lugar na yun sa susunod. Tumango ang lalaki at sinabi, ganoon po ba? Sinabi ng ating bida, bakit hindi na lang nating ituloy ito sa ibang araw, at bumalik na lang tayo ulit? Nagtataka na napatingin ang lalaki na sinundang niya ng tingin ng ating bida, at sinabi, ngayon na po ba? Sinabi ng ating bida, ang ating mga sisidlan ay medyo puno na. Kaya mas mabuti kung tayo ay bababa na. Kumilos na ang ating bida para bumaba, at sinabi, tara na. Nagtataka na napatingin ang lalaki, ngunit sumunod na din sa ating bida. Lumipas ang mga oras, nakarating na sila sa kubo. Ibinaba ng ating bida ang dalang basket na puno ng caltrops, nadatnan niya doon si Colonel Kauren, na nakaupo sa kama habang nagbabasa. Sinabi ng ating bida, kay Colonel Kauren, nakabalik na ako. Sinabi ni Colonel Cow, mahusay ang iyong ginawa. Teka, mga caltrops ba lahat ang laman yan? Naghugas ng kamay ang ating bida, at sumulyap kay Colonel Kauren, at sinabi, oo, naisip ko na mas mabuti na kolektahin sila, para maiwasan ng mga tao ang makatapak nito. Habang naupo ang ating bida at inayos ang paa ni Colonel Kauren, para linisin ito. Kinalas nito ang benda sa paa, sinabi pa ni Colonel Kauren, maaari mong ibenta ang mga ito sa murang halaga dahil gawa sila sa bakal. Sinabi ng ating bida, oo, yun nga ang palagay ko. Pumasok sa isipan ng ating bida ang isang lalaki na sinabi, hindi itataya ng mga sundalo ang kanilang buhay, para mahuli ang ilang bandido sa bundok, sigurado ako na ang gagawin nila na kunwari lang ay ibababa sila. May nagsasabi pa na ang mga bandidong yun ay nag-aalok ng suhol sa mga opisyal ng militar. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang pinipisil-pisil nito ang paa ni Colonel Kauren, wala akong matandaan na nabasa ko ang tungkol sa pakikipagsabwatan ni Colonel Kauren, sa isang bandido sa bundok sa pag-iibigan ng tatlong kaharian. Tsaka wala naman akong kilala na ibang military officer na malapit sa kanya. Nagdesisyon siya ipakita ito, sinabi niya kay Colonel Kauren, may isang bagay na dapat mong makita. Agad niyang kinuha ito sa likod ng bulsa ng kanyang damit sa dibdib. At ibinigay ito, nagtaka man ay kinuha niya ito, nandoon sa kanyang isipan ang mga katanungan kung ano ang nilalaman ng sulat na yun, at nang binuksan niya ito sa pagkakatupi, unang araw ng Enero, 200 na sundalo, Pebrero 23, 200 na sundalo, Koronel ay inaasahan lumahok, mag-iingat, unang araw ng Abril 300 na sundalo, mag-iingat. Nanggigil na nagdikit ang ngipin ni Colonel Kauren. At sinabi, sinong bastos ang nang-ahas nito? Itinaas ng ating bida ang kanyang brush na kanyang panulat, at nagsimula itong nagsulat, napatingin si Colonel Cow. Tila nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nun, nagsulat ang ating bida sa sahig at sinabi, magpapaliwanag ako sa pamamagitan ng pagsulat para lang maging ligtas. Ang kasulatan na ito ay nasa pag-aari ng isang tulisan sa bundok. Lalong nabigla si Colonel Kauren, at lalo rin nagdikit ang kanyang mga ngipin. Nagpatuloy ang ating bida sa pagsusulat sa sahig, kahit na ito ay nagpapahiwatig lamang ng araw na labanan at ang bilang ng mga sundalo, ito ay uri pa rin ng impormasyon militar. Lumapit si Colonel Kauren sa sinusulat ng ating bida. At muling binasa, ito ba ay talagang nasa pag-aari ng isang tulisan sa bundok? At muling nagsulat, sigurado ako. Sinabi sa isipan ni Colonel Kauren, sino ang mga traidor ang nagbenta ng mga lihim ng militar sa mga bandido sa bundok. Lalong nagtiim ito ng bagang at napakuyom ng palad.
Ngunit sa ngayon ano ang magagawa niya? Maya-maya pa ay nagpasalamat ito sa ating bida, dahil sa mga sinabi nito. Sinabi pa ni Colonel Cao, nakahanap ka ng isang bagay na hindi namin kailanman natuklasan sa aming sarili. Matapos ay itinago sa likod ng damit ang sulat, sinabi ng ating bida, sinwerte lang ako. Pumikit ito at huminga ng malalim si Colonel Cao Ren, dahil pakiramdam niya ay puno ng galit ang kanyang dibdib. At sinabi, patuloy akong may utang na loob sa iyo, at sana ay maibalik ko sa iyo ang pabor kahit papaano. Naku, naalala ko nga pala, ngumiti si Cao Ren, at sinabi, tuturuan na kita kung paano gumamit ng panloob ng puwersa ng enerhiya. At pinahintulutan ako ni Ama na gawin ito, agad natuwa ang ating bida. At sinabi, napakagandang balita, kung gayon ay dapat ba tayo magsimula kung ikaw ay ganap ng gumaling. Subalit tila hindi nagustuhan nito ni Colonel Cao Ren, kaya gusto ipakita, dito na ayos na siya, at kaagad pinakita sa ating bida ang pagbaluktot nito ng dalawang braso at ipakita dito ang mga umbok ng kanyang muscle. At sinabi, pwede na tayong magsimula agad, at kaya ko pang tugisin ang hamak na nagbebenta ng lihim sa militar. Napatawa ang ating bida, itinaas nito ang hintuturo at sinabi, hindi ko akalain, kung ang iyong pinsala ay nahawahan, kailangan ko na siguro na putulin ang iyong binti, agad na nang inig si Colonel Cao Ren, habang nakataas pa rin ang dalawang braso, sabay sabi, sa susunod na lang. Sinabi pa ng ating bida kay Colonel Cao Ren, kung maglilibot ka para hanapin ang culprit sa estadong yun, ilang oras na lang bago nila mapansin, kaya daw kailangan mo munang dayaing ang mga kakampi mo, bago linlangin ang kalaban, napatingin si Colonel Cao Ren, at sinabi, totoo nga yan, matapos ay napatingin muli ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isipan, nag-aral na ba siya ng mga taktika ng militar dati, sino ba talaga siya, habang nakangiti na nakatingin ang ating bida.